الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ngayon po aming mga minamahal na mga mag-aaral ay nandito na po tayo sa Ad-Darsul Ashir. Ibig sabihin ay ikasampung aralin. Ayan. So, dito po sa ikasampung aralin, ang aaralin mo natin ay ang al-asaba. Ayan, ang mga tagapagmana ng walang takdang sukat o mga tagapagmana ng natira. Ayan, pagkaraan ng mga tagapagmana ng mga takdang sukat. Ayan, at yun yung anim na farm. 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, at 1/8. So, papasukin na po natin ang al-asaba. Ayan. Sisimulan po natin ito as usual, aming mga minamahal na kapatid, sa kabuuan ng aralin. Una, ang asaba ay ang mga tagapagmana ng walang takdang sukat dahil sa matitira sila nakaasa pagkaraan ng farm. Ayan. Next, ang asaba ay may dalawang uri. Ang pagkakamag-anakan at ang kadahilanan. So, ibig sabihin, ang sanhi ng pagmamana ng ta'asib o ng pagiging asaba ay dulot ito ng pagkakaroon ng pagkakamag-anakan sa pagitan ng nagmamay-ari nito at sa pagitan ng yumao. Ayan. O di kaya ay sa isang kadahilanan bukod doon sa pagkakamag-anakan. Ayan, next. Ang asaba ayon sa pagkakamag-anakan ay may tatlong uri. Ayan, so yung dalawang uri nito na sabiya, yun yung pagkakamag-anakan, at yung ikalawa ay ang asaba sababiya, ibig sabihin ay kadahilanan. Ayan, so yung isa doon na pagkakamag-anakan ay may tatlong uri. Ayan, so ito yung tinatawag na al-asabatu bin nafs sa pamamagitan ng sarili, al-asabatu bil ghair sa pamamagitan ng iba, al-asabatu ma'al ghair. Ayan, kasama ng iba. Ayan. So, proceed po tayo. Ang asaba sa pamamagitan ng sarili ay walang babaeng namamagitan sa kanya at sa yumao. So, lahat ng al-asaba bil ghair, bin nafs, ayan, ay lahat ho sila ay nauugnay sa yumao at walang namamagitan sa ugnayan nila at sa yumao na babae. Ayan, so ibig sabihin, ito ho ay mga lalaki. Ayan, sa madaling salita. Ayan. Ang bilang ng mga asaba sa pamamagitan ng sarili ay 12 katao. Ayan, so 12 katao ang bilang nila. Kung ikukunik po natin ito sa bilang ng mga tagapagmana ng farm, ay pareho sila, no? Yun nga lang, kasi sa detalyado ng tagapagmana ng farm, although pangkalahatan ay 12, pero sa detalyado nito ay 13 dahil dalawang uri ang lehitimong lola. Ayan, ang lola sa nanay at ang lola sa tatay. Ayan. So, dito naman ay literally na 12 katao. Kung papansinin nyo, no? Kung ikukunik ko natin para kasi po mas maiintindihan natin at mas napapadali po sa atin kapag nakukunik natin sa isa't isa yung bawat topic, no? So, doon po sa 12 o 13 na dami ng mga tagapagmana ng farm. Ayan, aming mga minamahal na mga mag-aaral. So, alalahanin ho natin na 25. Ayan, 25 ang dami ng lahat ng lehitimong tagapagmana. 15
sa mga kalalakihan at 10 naman sa mga kababaihan. Ayan. So kapag binawas po natin sa kanila yung 13 tagapagmana ng fard, ayan, so ang matitira ay 12. Yung 12 na yan na tinutukoy, wala po doon sa 13 na dami ng tagapagmana ng fard. Ang sila pong mga asaba. Ang bilang ng mga asaba sa pamamagitan ng sarili ay 12 katao. Sila po yung mga hindi nagmana ng fard na kinabibilangan ng mga lalaking tagapagmana. Ayan. Yun nga lang, mayroon pong 3 sa kanila na doble, no? Ibig sabihin ay napapabilang din sila doon sa 13 tagapagmana ng fard. Ang tatay at ang lehitimong lolo ay bukod sa pagmamana nila ng fard, ay nagmamana rin sila ng ta'sib. Ayan, so yun na po yun, no? So alam natin na ang tatay ng yumao ay nagmamana ng 1/6 ay bilang sa tagapagmana. Ng 1/6 ay ang magulang ng yumao at isa na doon, isa sa dalawang magulang ng yumao ay ang tatay niya. Ayan, ang tatay ng yumao. Ayan. So, bukod sa pagmamana niya ng 1/6, ang tatay ng yumao, ayan, ay nagmamana rin ito ng ta'sib. Ayan, ng natitira. Ayan. So, siyempre, pag wala siya, ay irerepresenta siya ng lehitimong lolo. Ibig sabihin, yung kanyang tatay. Ayan. So, yun po, no? Ang tatay at ang lehitimong lolo ay bukod sa pagmamana nila ng fard, ay nagmamana rin sila ng ta'sib. Ayan. Then, ang asaba sa pamamagitan ng sarili, ayon sa kadahilanan, ay ang babae at lalaking nagpalaya ng alipin. So, yung ano po, dalawa po, no? Mayroon pong asaba sa pamamagitan ng kanyang sarili na kabilang sa pagkakamag-anakan. Tapos mayroon ding asaba sa pamamagitan ng sarili na hindi kabilang sa pagkakamag-anakan, kundi ito ay kabilang sa kadahilanan. At ang tinutukoy na kadahilanan doon ay walang iba kundi ang alwala. Ibig sabihin ay ang pagkakaalipin. Ibig sabihin ay ang pagpapalaya ng alipin na kung saan yung nagmamay-ari sa kanya ang kumalinga, ayan, nag-alaga sa kanya. Ayan. Yung babae at lalaki may alipin na pinalaya, halimbawa yung kanilang alipin, sila po ay kabilang sa mga asaba bin nafs. Ibig sabihin sila ay tagapagmana ng natira, ayan, sa pamamagitan ng kanilang sarili. Ayan. At ang tanging asaba sa pamamagitan ng kanyang sarili sa mga kababaihan ay ang babaeng nagpalaya ng alipin. Sapagkat kung tutuusin, ang mga asaba sa pamamagitan ng sarili ay mga kalalakihan lang ho ito. Ayan. So, proceed ho tayo. Ang mga asaba ay may 4 na direksyon. So, ito rin po yung aaralin natin, no? Tatalakayin din ho natin na ang mga asaba bin nafs sa pamamagitan ng sarili ay may 4 na direksyon ito. Ayan. So, mapag-aalaman po natin kung ano nga po ba yung 4 na direksyon. Ayan, 4 na direksyon. At nagmamana sila sang-ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang direksyon. Ayan, so ibig sabihin ay hindi po sila sabay-sabay. Yung 4 na direksyon na yan, na may bawat direksyon ay may mga taong napapaloob sa kanya. So hindi po sila sabay-sabay nagmamana. Katulad po yan nung pag-usapan po natin ng fard. Halimbawa, ang tagapagmana ng 1/2 ay 5 sila, pero hindi po ibig sabihin nun sabay-sabay po sila magmamana ng 1/2. Ano pa matitira sa naiwang pamana o di kaya ay kayamanan, ari-arian ng yumao kung 5 silang magmamana ng 1/2. 2 lang ang makakapagmana kung gayon sa kanila. Ayan. So hindi po sabay-sabay, kundi ang pagmamana ng mga taong napapaloob sa kani-kanyang direksyon sa 4 na direksyon na ito ay mayroon pong pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin mayroon pong pangunahing tagapagmana. So kapag nandyan po yung pangunahing tagapagmana, hindi na po magmamana si ikalawa, lalo si ikatlo, lalo si ika-4. So kung wala yung pangunahing tagapagmana, saka na lilingunin si sumusunod sa kanya, ikalawa. Ayan. Din kung wala naman si ikalawa, saka na si ikatlo. Kung wala si ikatlo na direction, ay saka na palang
magmamana ng ta'sib itong ikaapat. So ganun po yun, no? Aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. So proceed po tayo. Ayan. Ang mga asaba ay maaring walang matirang mamanahin maliban sa anak na lalaki, tatay at ang lehitimong lolo. So tanda natin yun. Itong 12 asaba bin nafs sa pamamagitan, mga asaba sa pamamagitan ng sarili. Silang lahat ay maaring wala silang manahin dahil naubos ng mga tagapagmana ng farm. Maliban na lamang sa 3 sa kanila. Dahil ang 3 sa kanila, ang tatlong ito, ay hindi maaring hindi magmana. So sino po yung 3 na yan? Sa yung anak po, yung fara, al-warith, al-fara, al-dhakar, al-warith. Ayan, yung lalaking tagapagmana at siyempre yung kanyang anak din. Kung wala siya, halimbawa, ibig sabihin na pong lalaki sa anak na lalaki. Ayan. So, hindi po sila maaring mawalan ng pagmamana. Ayan. So, ganun din yung tatay. Hindi rin po maaring maubusan yung tatay. Bakit? Dahil yung tatay ay mayroon siyang pagmamana, ayan, sa pamamagitan ng farm. So, ibig sabihin, pag hindi siya kwalipikado sa ta'sib, so, babalik po siya sa original na magmamana siya ng 1/6 halimbawa. So, ganun din po yung kanyang tatay. Ibig sabihin yung lehitimong lolo. Ayan, so ganun po yun, no? So, halina't isa-isahin na po natin ang kabuuan ng aralin. Ayan. So, ito na po, no? Pakahulugan ng asaba. Ano nga ba ang ibig sabihin ng al-asaba? Ayan, so tandaan po natin yan. Pananatilihin po natin yung term na al-asaba. Kaya, tandaan po natin yung ibig sabihin nito. So, sabi rito, al-asabatu man yarithu bighayri taqdir. Ayan. Ang asaba raw ay ang magmamana ng hindi nakatakdang halaga. Ibig sabihin, sila yung mga tagapagmana na ang kanilang mamanahin ay hindi po ito nakatakda. Ayan, so umaasa sila sa madaling salita doon sa matitira pagkaraan ng ashabul furud. Sa madaling salita ay dalawang hanay ang mga tagapagmana. Mga tagapagmana ng fard at mga tagapagmana ng ta'sib. Ayan, so ganun po yun, no? So proceed po tayo. Wahum ala qismain. Ayan, nasabiyatun wa sababiyatun. Sila ay nasa 2 uri. Ibig sabihin, 2 po ang uri ng mga tagapagmana ng walang takdang halaga. Ayan. Nasabiya po, unang uri. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi natin kanina, pagkakamag-anakan. Then, sababiya, kadahilanan. Ayan. Wan nasabiyatu ala 3 anwa. Ayan. At ang nasabiya ay may 3 uri. Ibig sabihin ng nasabiya ay pagkakamag-anakan. Ayan. Ang pagmamana ng ta'sib sa pamamagitan ng pagkakamag-anakan. Ayan. Al-asabatu an-nasabiya. Ayan. So, mga uri ng nasabiya. May 3 uri po ito. Ayan. So, ano po ba yung 3 uri nito? So, unang uri, asabatun binafsihi. Asaba sa pamamagitan ng sarili niya. Ayan. So, ibig sabihin ay tumatayo siya mismo. Ayan. Siya na mismo ay asaba. Ayan. So, ikalawa ay ang asabatun bighayrihi. Asaba sa pamamagitan ng iba. Ibig sabihin ay naging, ayan, naarip kung tawagin. Ibig sabihin ay nagkataon lang yung kanyang pagiging asaba. Ayan. Hindi katulad ng asabatun binafsihi, ang asaba sa pamamagitan ng sarili niya na hindi yun nagkataon, kundi talagang ganun ang kanyang katayuan. Itong ikalawa ay nagkataon. Ayan, sa pamamagitan ng iba. Ibig sabihin, kung wala yung iba na yun, na gumawa sa kanya maging asaba o dalhin siya para mapunta sa pagiging asaba ay hindi siya magiging asaba. Ayan. Ikatlo ay asabatun ma'a ghayrihi. Asaba kasama ng iba. So, ganun din ito na kundi lang siya nakasama ng partikular na tagapagmana ay hindi siya mapapabilang sa mga asaba. Ayan. So, naisama siya ng ibang tagapagmana, ayan,
kaya naging asaba siya. Ayan. So yan po yung tatlo. Ulitin natin. Asabatun binafsihi, asabatun bighayrihi, asabatun ma'a ghayrihi. Ibig sabihin ay asaba sa pamamagitan ng sarili, asaba sa pamamagitan ng iba, asaba sa kasama ng iba. Ayan. So dito sa ta'sib ay may iba't ibang uri din, katulad kung paano sa fard ay hindi lang iisang uri, kundi may 6 na uri ito. Ayan, katulad ng ating napag-aralan. So dito sa asaba ay mayroon din 3 uri ito. Ayan, katulad ng ating nabanggit. Ayan. Al-asabatu binafsi. Al-asabatu binafsihi dhakarun la yadkhulu fi nisbatihi ila al-mayyiti untha. Ayan. Ang asaba sa pamamagitan ng sarili niya ay ang lalaking walang babaeng pumapasok sa pagkakaugnay niya sa yumao. So ibig sabihin ay walang namamagitan na babae sa pagkakaugnay niya sa yumao. Ayan, hindi siya nauugnay sa yumao dahil sa babae. Ayan. So ito po yung al-asabatu binafsi. Ayan. O sa madaling salita, lahat po sila ay mga lalaki. Ayan. Ang 12 asaba. So ito na po sila, yung 12 asaba. So sino-sino sila? 12, no? Al-ibnu wa ibnuhu, al-abu wa abuhu, al-akhu syaqiqu wa ibnuhu, al-akhu li abin wa ibnuhu, al-ammu syaqiqu wa ibnuhu, al-ammu li abin wa ibnuhu. Ayan. So ang 1 and 2 ay anak na lalaki. Yung anak na lalaki at ang anak niyang lalaki. Ayan. So dalawa sila. Dalawa na kaagad, ang anak na lalaki at ang anak niyang lalaki. So siyempre, pag wala yung anak na lalaki, papalitan siya ng kanyang anak na lalaki. Ganun po yung hindi sila sabay. Ayan. Then, 3 and 4, tatay at ang tatay niya. Lehitimong lolo. So ibig sabihin, ang ama at ang kanyang ama. So pag wala ang ama, so papalitan siya ng kanyang ama. So yun yung lolo ng yumao. Ayan, sa kanyang ama. Ayan, so 4 na po, no? Ang 5 and 6 ay kapatid na lalaking buo at ang anak niya. Ayan, so ganun po yun. So, kapatid na lalaking buo at yung anak niya. Kung wala siya, yung anak niya ang papalit sa kanya. So, yan na po yung 5 and 6. Then 7 and 8, kapatid na lalaki sa ama at anak niya. Ayan, so ibig sabihin, kapag wala yung kapatid na lalaki sa ama, so papalitan siya o irerepresenta siya ng kanyang anak na lalaki. Ayan. Then 9 and 10 ay ang titong buo, tito sa ina't ama, tapos ng yumao at ang anak nito. Ayan. Irerepresenta siya ng kanyang anak pag wala siya. Ayan. Then, last but not the least ay 11 and 12, tito sa ama at ang anak niya. Ayan. So, tanda natin, no? Dito pa lamang ay nagkakaroon na ng laglagan. Tanda natin, anak na lalaki at ang anak niyang lalaki. So, ang anak na lalaki, ilalaglag niya ang kanyang anak. Tatay at ang tatay niya. So, ang tatay, ilalaglag niya ang kanyang tatay. Kapatid na lalaking buo at ang anak niya. So, ang kapatid na lalaking buo, ilalaglag niya ang kanyang anak. Kapatid na lalaki sa ama at ang anak niya. So, ang kapatid na lalaki sa ama, ilalaglag niya ang kanyang anak. Ayan. Ayan, ang titong buo ay ilalagdag niya ang kanyang anak. Ayan. So, ganun din, ang tito sa ama ay ilalaglag niya ang kanyang anak. So, yan po yung 12 tagapagmana ng ta'sib at tinatawag na al-asabatu bin nafs. 12 sila. Kung papansin ninyo, sila po mismo yung excluded. Ayan. O wala doon sa 13 lahat ng tagapagmana ng al-furud. Di kaya ng fard. Ayan. So 25. So ang kabilang lang sa kanila sa fard ay 13. Ayan. So ang tanong natin, nasaan na? Nasaan na yung ibang mga tagapagmana sa kabilang sa 25 na tagapagmana? Saan na sila napunta? Kung wala sila doon sa 6 na uri ng fard. So ito na po, ayan. Sila po yung mga tagapagmana ng ta'sib. Ayan. Yun nga lang, mayroon sa kanila, dalawa ang kanyang baraha. Mayroon siya sa fard at mayroon din siya sa ta'sib. Ayan. So sige po, proceed tayo, no? Ayan. Asabiya ng kadahilanan. Ayan. So ito po yung alwala, no? Wal asabatu bin nafsi min as-sababiyya al-mu'tiq wal mu'tiqah. So ang ibig sabihin po nito, ang asaba sa pamamagitan ng sarili mula sa sababiyya ay ang nagpalaya. Ayan, ang nagpalayang lalaki at babae. So ito po yung may alipin na lalaki, halimbawa lalaki
na may alipin siya, ayan, pinalayan ng lalaki na yon ang kanyang alipin, o kaya babae, may alipin siya, pinalayan niya yung kanyang alipin. So, yung lalaking nagpalaya ng alipin ay mu'tiq, tapos yung babaeng nagpalaya ng kanyang alipin ay mu'tiqa. So sila pareho ay kabilang sa al-asabatu bin nafs. So kung idadagdag natin ito, magiging 14 sila. Yung 14 na tagapagmana ng ta'sib sa pamamagitan ng sarili ay dalawang hanay yon. Hanay ng pagkamag-anakan at hanay naman ng kadahilanan, at yun yung alwala. Ayan. So yun na po, no? Yun nga yung kabuuan ng tagapagmana sa pamamagitan ng pagkakamag-anakan at tagapagmana sa pamamagitan ng kadahilanan. Ayan. So ang kulang lang dito yung dalawang uri, al-asabatu bil ghair, ang asaba sa pamamagitan ng iba, at yung al-asaba ma'al ghair, ang asaba kasama ng iba. Ayan. So ito na po yung direction, no, na sinasabi natin kanina. 4 na direction, 4 na banda. Ayan. So unang banda ay ang jihatul bunuwa, wa hiya abnaul mayyit thumma abnauhum wa in nazalu. Direction ng anak. Ayan. So ito yung direction ng pagiging anak. Ibig sabihin ay ang mga anak ang tinutukoy dito. So hindi kasama yung mga babae na anak, kundi ito ay mga anak na lalaki. Tanda natin, anak na babae ay kasama sa fard, tagapagmana ng fard. Ayan. Halimbawa ng anak na babae, nagmamana siya ng 1/2, tapos nagmamana siya ng 2/3 kapag 2 or more ang dami nila. Ayan, anak na lalaki, apo na lalaki. Ayan, hanggang pababa yun. Halimbawa, anak na lalaki, tapos yung kanyang anak, ayan, tapos yung kanyang naging apo, apo sa tuhod, apo sa siko, hanggang sa pababa na yun. Ayan. So, proceed tayo. Ikalawa, jihatul ubuwa. Ang sumusunod ay ang bandahan ng ubuwa. Wahiya abul mayyit thumma jadduhu in ala. Direction ng tatay. Ayan. Ito ay ang tatay ng yumao, pagkaraan ay ang lehitimong lolo niya hanggang pataas. So, ibig sabihin yung tatay niya, yung tatay naman niya, hanggang pataas na yon. Ayan. Kung wala yung tatay, yung lolo na tatay ng tatay niya. Kung wala naman, yung lolo pa hanggang pataas. So, pagsapo ay hanggang pababa, din sa tatay naman hanggang pataas. Ayan. So, ganun po yun, no? So, yan yung dalawa. So, ang 3 and 4 naman, ang ikatlo ay jihatul ukhuwa. Ayan. So, ang banda ng kapatiran. Ayan. Wahiya ukhwatul mayyit ala ashiqa thumma ikhwatuhu min abi. Direction ng kapatiran o kapatid. Ito ay ang mga kapatid ng yumao na buo. Pagkaraan ay ang mga kapatid niya sa ama. Ayan. So, tanda natin yun, no? So, mga kapatid po ang involved dito. Na kung papansinin po natin, ang kabilang lang na kapatid doon sa kapagmana ng fard ay yung kapatid na babaeng buo, tapos kapatid na babae sa ama. Ayan. Kahit may kapatid na lalaki, pero hindi yung kapatid na lalaking buo, hindi rin yung kapatid na lalaki sa ama, kundi kapatid na lalaki o babae sa ina. Sila lang yung kabilang sa mga tagapagmana ng fard. Ayan. So, nandito sila ngayon. Kasi maaaring kumustyon yun sa ating pag-iisip. Saan na yung mamanahin ng mga ibang tagapagmana? Kung 13 lang. Lahat-lahat ang nagmamana ng farm. Ayan. So, ganun po yun, no? Nandito po sila. So, dito sa banda ng kapatiran ay sila po yung kapatid ng yumao na buo, kapatid sa ina't ama, tapos yung sumunod ang kapatid sa ama. Ayan. So, dalawa yan. Kapatid na buo at kapatid sa ama. Na mga lalaki, siyempre. Ayan. Then, ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الذين لأب مهما نزلوا. Then pagka halimbawa, ganito po yung pagkakasunod-sunod nila, no? Ang first priority ay ang mga kapatid na buo. Ayan. So kung wala sila, second priority ay ang mga kapatid na lalaki sa ama. Ayan. Kung wala namang mga yan, so babalikan natin yung kanilang mga anak. Ang una naman sa mga anak nila ay ang mga anak ng kapatid na buo. Ayan. So kung wala yung anak ng kapatid na buo, ay yung mga anak ng kapatid sa ama. So hanggang pababa na rin yan. So tanda natin, pagka mayroong mga anak ng kapatid na buo, so matatanggal na yung mga anak ng kapatid sa ama. So pag mayroon ding mga kapatid sa ama, ay matatanggal na yung mga anak ng kapatid na buo. Ayan. Then kapag mayroon ding mga kapatid sa kapatid na buo, matatanggal na rin ang mga kapatid, ayan,
mula sa ama. Ayan. So ganun po yun. Then next, ito na yung pang-apat, no? Jihatul umuma. Ayan. So, kung papansinin natin, wala doon sa mga tagapagmana yung tito, tapos yung anak niya, titong buo, yung anak niya, tito sa ama, yung anak niya, so apat sila, no? Nawala doon. Ayan. So, nandito po sila sa ta'sib. Ayan. So, pang-apat, ay ang jihatul umuma, ito naman yung mga wahi a'mamul mayyit ila syiqa. Ito po yung mga titong buo ng namatay o yumao. Then ang sumunod sa kanya yung mga tito sa ama. Ayan. So ganun din po pag wala yung tito sa ama, ayan, ang magmamana, magre-representa ay ang mga anak ng tito buo. At kung wala din yung mga anak ng mga titong buo, ay yung mga anak ng mga tito sa ama. Ayan. Kaya lang di po katulad ng mga anak ng titong buo na hanggang pababa. So dito po ay hindi hanggang pababa. So hanggang doon lang sa mga anak. Ayan. Aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. So itong apat na to, kabuuan, ang apat ay jihatul bunuwa, jihatul ubuwa, jihatul ukhuwa, jihatul umuma. So ito po yung sinasabi natin kanina. Pag nandyan yung jihatul bunuwa, so wala na yung ubuwa. Kapag nandyan yung ubunuwa, wala na yung ubuwa sa ta'sib. Wala na yung kapag halimbawa wala yung jihatul bunuwa, mga anak, no, na lalaki. Kapag wala sila, so ang magre-representa sa kanila yung bandahan ng tatay. Ayan yung jihatul ubuwa. Pag wala si jihatul ubuwa, ang magre-representa sa kanila na sumunod ay ang jihatul ukhuwa. Pag wala si jihatul ukhuwa, saka na pa lamang si jihatul umuma. So tingnan, so hindi sabay-sabay po na nabibigyan ng pagkakataon, kundi binibigyan po sila ng pagkakataon at sang-ayon sa prioridad. Ayan, sang-ayon sa pinakamalapit, din yung sumunod sa kanya. Kung wala yung pinakamalapit, din yung sumunod naman hanggang sa maubos yung apat. So ganun po yun, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. So, hierarchy ng prioridad. Ito na po, actually, yung aking binanggit kanina ay ito na po sa sunod na slide, no? Wa idha tazahama al-asabatu fayuqaddamuna hasba tartib al-madhkur. Kapag nagsiksikan ang mga asaba, ayan, pag-uunahin sila sang-ayon sa pagkakasunod-sunod na ito. So ibig sabihin, ito po yung sinasabi niya, mauna ang al-bunuwa, mga anak. Ayan, bandahan ng mga anak, din susunod ang al-ubuwa, din susunod naman ang al-ukhuwa, din susunod naman ang mga al-umuma. So, ganito lang kasimple. Pag nandiyan ang mga anak na lalaki, wala na sa ta'sib ang tatay at lolo. Kapag nandiyan ang tatay at lolo, wala na ang mga kapatid. Ayan, wala na ang mga kapatid sa ta'sib. Ayan, kapag nandiyan yung mga kapatid na buo, ayan, o yung bandahan ng mga kapatid, wala na yung bandahan ng mga tito. Ayan, so magmamana lang itong mga tito ng ta'sib pag wala itong mga kapatid. Ayan, wala. Magmamana lang din itong mga kapatid kapag wala itong tatay. Ayan. So magmamana din ng ta'sib itong tatay kapag wala yung bunuwa, wala yung anak na lalaki. So ganyan po yung hierarkiya ng prioridad. Ayan. Ito po yung panuntunan ng asaba. Ayan, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. So una pong panuntunan ay manimfarada minhum akhadha jami'al mal. Kapag mag-isa lang siya, ay makukuha niya ang lahat ng kayamanan. Let's say, halimbawa, for example, namatay yung yumao, ang naiwan lang niya halimbawa ay ang kanyang anak na lalaki. So matik na yun na kung makukuha lahat ng anak na lalaki, makukuha niya lahat ng mana. Ayan. Kung wala yung anak na lalaki, yung apong lalaki sa anak na lalaki, makukuha niya rin yung lahat ng mana. E paano naman kung walang anak, apo na lalaki? Ang mayroon lang ay ang tatay. Makukuha ng tatay yung lahat ng mana. E paano naman kung wala yung tatay, yung lolo? I-representa niya yung tatay. E paano yung lolo? Doon na tayo pupunta sa mga kapatiran. So kapag mayroon siyang kapatid na buo, makukuha niya lahat ng kayamanan. Halimbawa, paano kung wala yung kapatid na buo, kundi kapatid sama? So makukuha niya rin yung lahat ng kayamanan. Paano kung wala yung kapatid sama? Yung anak ng kapatid na buo. Paano kung wala? Yung anak ng kapatid sa ama. So ganun po yan. So paano kung wala naman sila? So ang lilipat sa bandahan ng mga tito. Ayan. So doon na. Ang magmamana lahat ay ang titong buo. Paano kung walang titong buo? Yung tito sama. Paano yung walang tito sama? Yung anak ng titong buo. Paano kung wala yung anak ng tito sa buo? Yung anak ng tito sa ama. So siya na ang makakakuha ng lahat ng mana. Ayan. So ikalawang panuntunan, idha wujida ma'ahu ashabu furudin akhadha al-baqiya. Kapag may kasamahang
tagapagmanang farm. Makukuha niya ang natira pagkaraan ng farm. Ayan, so ganito po yun. Halimbawa, may kasama. Ayan, may kasama. Halimbawa, si anak na lalaki, for example, kasama niya yung kanyang nanay. So, ang kanyang nanay ay magmamana ng 1/6 dahil mayroong anak na lalaki. Then, pag nakuha niya yung 1/6, so yung natirang 5 ay mapupunta. Ayan, sa anak na lalaki lahat. Ayan, so ganun po yung proseso, no? Ayan. So, idha stagraqatil furudu tarikata sakatu. Kapag ka naubos ng fard ang pamana, ay malalaglag sila. So, maliban na lamang sa tatay, sa lolo, lehitimong lolo at sa anak na lalaki. Dahil ang tatlong ito ay hindi po pwedeng malaglag kapag umiral ang isa sa kanila. Ayan. Fal-ibnu la yuhjabu bihalin, sa lahat ng pagkakataon hindi sa anumang kalagayan ay hindi maaring malaglag ang anak na lalaki. At yung tatay at yung lehitimong lolo, kung wala yung tatay, siyempre ang papalit sa kanya yung lehitimong lolo, yan takilani min at-ta'sib ila al-fard. Ayan. Ibig sabihin, ayan, so maliban sa tatay, lehitimong lolo at ang anak. Ayan. So sinabi niya, ang anak na lalaki ay hindi nalalaglag sa anumang kalagayan. Ang tatay at lehitimong lolo ay malilipat mula sa ta'sib patungo sa fard. At yun yung 1/6. Ayan. So, kung hindi nagmana yung tatay ng ta'sib, ayan, ay magmamana siya ng 1/6. Ayan. Yun yung kanyang share o di kaya yun yung kanyang bahagi sa fard. So, ganun ang mangyayari. So, ibig sabihin, ang maaring malaglag na wala na talagang manahin ay ang mga tagapagmana ng ta'sib sa kapatid na buo at yung kapatid sa ama, yung kanilang mga anak. Ganon din yung titong buo, tito sa ama at yung kanilang mga anak, sila yung maaring malaglag ng tuluyan kapag naubos ng fard yung kabuuan ng pamana. Ayan. So, pag nangyari yun, ay hindi na po sila magmamana. Ayan. So, ganun po yun, no? Aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. Doon po nagtatapos ang ating aralin ngayon dito sa ikasampung aralin. Ayan. So, dapat kabisado na po natin, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang mga ito. Ayan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.